Magandang araw po sa lahat. Okay, this is my shared lesson, Art of Songwriting. Okay, ito po ay helpful and useful tools and tips. At ang lesson na ito ay maybe hanggang part 2. Okay, sa mga kakilala po dyan at mga kapatiran na alam kong may mga knowledges na kayo sa pagko-compose ng sariling awitin or songwriting. Ito po ay karagdagan din at maybe one time we have a collaboration upang tayo ay pare-parehong magkaroon ng updates and improvements sa bawat isa, kasi naniniwala po ako doon na no one is a monopoly of knowledge. Natututo tayo sa bawat isa. Okay, ayon po doon sa Job chapter 12 verse 12, ang karanasan ay ng mga tao, lalo na yung umidad sa mundo, ay marami tayong mapupulot dyan, especially wisdom at mga bagong bagay. Basahin nyo na lamang po sa Job chapter 12 verse 12. Art of Songwriting. Okay, dito tayo sa part 1. Kasi ang part 2 ay principles. Okay, sa number 1, ay it starts with a thought or an idea, with or without music. Okay, ang nagsisimula ito sa sa isang idea or isang kaisipan. Minsan may musika na ito, may himig na siya magkasabay. Pero minsan isang lang ito, isang kataga. So halimbawa, kabutihan. Halimbawa, ang tawag dito, lalo't yung kasalukuyan, kasi may mga dyan may mga word na dumarating sa kaisipan ng bawat isa na ano kaya ang maisishare sa lipunan. So maging ikaw ay journalist o ikaw ay commentator o ano man, ikaw sumusulat, may mga dumadating dyan kasi tayo may nature ng pagiging creativity. So it start with a thought or an idea. May music, with or without music. Ngayon, number 2, different time span of creating and skill development. Merong mga awitin na mabilis siyang nabubuo, para siyang dumadaloy, lalo na kung ang oras mo ay napakaganda. Kung ang oras mo ay napakalaki, meron siyang mabilis agad. Maaring may music or walang music, so dumadalo yung knowledges. At ito ay nahahasa. Ito ay nadidevelop. Pero meron talagang mga kanta na matagal. Matagal siya, hindi mo alam na hindi pa pala yung tapos. So kung may ang tawag dito, kung ganun kayo katyaga, ay makakagawa kayo ng isang, sabi nating, obra. Kasi lahat tayo meron nun Meron tayong pinagkalooban tayo ng may kapal na makagawa ng obra. Actually, may song na 3 years. Ako po sa karanasan ko, inabot ako ng, meron akong 23 years na pala yun, yung song na yun, na mapapinal pala siya doon. Kaya, depende. Choose the right place at the right time. Always conditioning mind and health. Okay, may right place. So maaring sa park, maaring sa bukid, sa taas ng bubong, kasi para ikaw ay makapag-focus. Mahirap gumawa ng isang obra or isang bagay, skill, kapag may sabi natin disturbance, di ba? Yung ikaw ay maaabala. So you should choose the right place at the right time. Ibig sabihin nakaset yan. Generally, ang karanasan ko nga pag ako talaga ay may gustong
diskubrihin o gustong gawin, mapakompose man, drawing o ano man, may lumarating na idea, natutulog na ako ng maaga. O, kasi pag pupuyatin mo pa, pagod ka na buong maghapon. So, ang pinaka the best, according sa mga mahuhusay na nakausap ko, sabi, mga alauna yan, o sabi natin alas 2 hanggang alas 3, madaling araw. So, right place at right time. So, i-condition mo ang iyong isip. Siyempre, ang isip natin na lalo sa mga natatanggap natin ng mga news, especially bad news, di ba? Ano ka dyan, maririndi ka dyan, hindi ka makapag-focus. So, generally, your health also, number 1. So, may discipline para makagawa ka ng ano. Ibig sabihin, nakakondisyon ka. Kasi mahirap pag piniwersa mo isang bagay, baka magkasakit ka. Excuse me. So, you must have listing, collecting, recording, titling. Listing, collecting, recording, titling, prompted of something new. Okay, discuss natin to. Ang mga musicians po, o mga composer, mayroon yung tinatawag na filing. Kasi kahit man sa kahit sa opisina, di ba, may mga files ng lahat ng records, di po ba? Ganon din po ang mga musikero at composer. So, minsan, halimbawa, meron kang isang title na dumarating sa'yo. So, ilist mo yon. Kasi minsan magkasunod yan eh. So, ilalagay mo yon. Meron ka talagang listahan. So you collect it. Then, kung ikaw ay naisusulat mo yung melody, you record it. Lagyan mo ng title. Yung nag-prompt sa'yo. Minsan, hindi mo agad yan matapos eh. At least, meron kang listahan. Na ang inspiration kasi minsan nawawala agad yan kasi tayo nag-iiba-iba yung mood natin eh. Na halimbawa minsan nasa kalsada o namamalengke ka, nahuhugas ka ng plato, may dumarating hindi mo naman dahil may sabon ng kamay mo, di ba? At least may katabi kang listahan diyan na sabi natin ballpen mo na may tali, at least nailista mo yun o recorder. Okay, number 3, try initiating 2 to 4 lines. Yung mga may puso talagang gusto talagang makapag-compose. So, subukan mo. 2 o 1, 2 hanggang 4 na linya. So, sa una yan, huwag kang mailang o ma-discourage kung talagang gusto matuto. Sa una talaga, medyo bado yan. O kasi yan yung karanasan ko eh. Excited ako na iparinig yung bago kong kanta. Ngayon yung mga nakikinig, ganun lang, para ang reaction nila ay ganun lang. So, bakit kaya? So, lately ko nalaman na medyo baduy. Ngayon, siyempre medyo sabi natin, parang offending yung dating na yon. Huwag mong tingnan yon kasi magsisimula talaga yan sa hindi maayos eh. Sabi na natin, baduy ang dating. Bakit ka mo? Kasi from time to time, ang skill ay nade-develop. Kaya pala. Lalo na kapag ikaw ay na-broken na hindi ka talaga makagawa. Doon sa oras pa nga na na hindi ka, parang wala ka ng gana eh dahil na-broke eh. Baka doon pa nga lumabas ang melody. Experience ng mga ng mga composer, experience ng mga music arranger. Kung kailan yung parang suko na, nandun yung lumalabas yung daloy. So, you try to initiate, try and try. Kung talagang gusto mo, sabi nga nung isa, give your best. At magkakaroon din ng result. So, number 4, useful resources. Accompaniment instrument, moods collection, offline filing system. Meron tayong tinatawag na resources. So, minsan, sa pag-accompany mo ng instrument, halimbawa, isang chord, ganyan. Minsan may dumadaloy dyan na messages. Or halimbawa, meron kang gusto i-compose, gumamit ka ng accompaniment instrument or moods collection. Ano ba itong moods collection na sinasabi ko?
Kasi yun nga sinabi ko na may mga artist nga na may mga collection sila, may mga file sila. Lalo yung mga, sabi natin sa piano. Di ba maraming, halimbawa may malungkot. Di ba? Woohoo! So meron silang collect ng masaya. Oh, meron silang yung so may collection sila na ang isang purpose nun, halimbawa may pinagawa sa'yo na isang kanta, ay pwede kang kumuha ng ano doon, ng idea, sabihin natin. Kasi yun ang mag-spark sa'yo, mag-inspire sa'yo, mag-tune in yung iyong mind, yung iyong spirito na makagawa ka ng kanta. Kasi isa yun na ano, na paraan na meron kang list nun. So, research nyo na lamang po kasi mahaba-habang yan. Offline filing system. Oh, so, bakit ko po ito sinabi? Kasi may mga files minsan na sabi nating pwede yung mawala eh. Lalo ditong technology. Minsan may mga nagkaka-error dyan. O hindi ko na masabi lahat. So, meron kang filing system na offline. O offline. O halimbawa, isang MP3 player na kahit wala siyang wifi, nandoon nakalista yon para hindi siya mawala. So, balikan ko dun muna sa Moods Collection. Dito, ito yung isang napakalaking tulong. Halimbawa, ang isang tugtog ay medyo rock. Diba? Halimbawa, pinagawa ka ng isang kanta. Pinagawa ka ng isang kanta na sabi nating pang boxing o pang hip-hop. So, meron kang mapipili doon na ano bang style hip-hop bang gusto nyo. So, may yan, tulad po niyan. So, matitrigger ang yung espiritu na makapag-relate ka, ma-inspire ka. Ngayon, so, yun po ang nakakatulong. Okay, balik na tayo doon sa offline filing system. So, kahit walang wifi o tawag dito, nasirang PC mo, yung lister, meron kang nakatago. At ang isa pa ay ang isang useful resources ay non-digital master's workbook. So, pag sinabing non-digital, ibig sabihin hindi siya USB, hindi siya computer. Ito ay yung old school, old time. So, meron kang workbook o notebook na makapal. Excuse me. Na nakalista doon. Meron nga akong nakita noon na isang filing notebook na napakaganda eh. Hindi ko alam bakit nawala yun eh. Siguro very exclusive yun. Meron siyang sterling yun eh. Nakalagay doon yung halimbawa project or meron siya doon parang tenga yun na iaano mo na lang yun. Ihihilahin mo na lang yun. Naka-divide yung mga pages. Isang bagay na maganda. Meron ka rin ganon. At least, nasisave mo yung files. So, ingatan lamang po dahil kaya nga tawag doon ay Master's Workbook. Ibig sabihin, sa'yo yung mismo yun. At isa pa, kung maidudugtong mo doon yung lapis na may tali, para hindi ka na maghanap ng lapis, tasahan mo na. Di ba? So, nakasave. So, yan ang isang useful resources para walang masayang na knowledge o mga idea dahil dun sa mga nakalistang yun. Number 5, familiarizing rudiments of music. Example, solfeggi, scales of major, minor, etc. So, mapapansin natin, may mga sabi natin, hindi naman alam ito itong solfeggi, ano ba yan? Di ba? Mga scales. Pero ba't nakaka-compose, di ba? Kasi, kaloob nga yan sa atin eh. Meron tayong naka-built-in. O minsan, minsan bloodline mo, lahi mo, na hindi mo alam, na-discover mo, ba't ganun? Kasi may lahi kang makagawa ka. Take note po pala, huwag kayong magtatampo kung walang melody.
Kung walang melody ang inyong message, maaaring ikaw ay manunula, o kung sa Batangas or Bulacan yan ay balagtas. Nagagamit din po yan, o poem. Di po ba? Proverbs. Di po ba? Pero pwede yan malagyan. Kung hindi mo mamalagyan, experience ko yan eh. Kahit anong gawin ko, tula lang talaga siya eh. Parang ba't ganun? Yung pala may may talent na meron siyang melody nun. Meron ganun pong pangyayari. Nangyari po sa akin yan. At yung anak ko ang tawag dito, napulutan ko ng idea. So, I accept it. Yung pala yun, sabi ko. Isang kasama mo yung melody or idea, yung yung mga nilista mo. So, yung solfeggi, ito po ay term sa mga music school. So, solfeggi, yan yung example, yung pagkabaybay ng mga nota. So, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. So, kabisado yan ng mga nag-aral. So, hindi yan masyadong problema. At least may alam ka. May familiarize mo yung rudiments para lalong, sabi natin, tumalas ang iyong tenga. Kasi basic lang naman ang kailangan natin eh. Scales of major. So, kung bakit may masayang tono, may masayang musika, karamihan yan ay major scale. Di po ba? Meron naman tinatawag na minor scale. Di ba? Yung kahit may malungkot. Yung tinugtog ko kanina, di ba? Sample. Yan yung mga minor. Pag masaya, kalahating nota lang yon. So, at least may alam ka, ang music ko pala ay bagay, pang minor pala. Yan. Pang major pala yung aking Depende sa'yo. So, at least you familiarize, may mga knowledge naman sa YouTube na malalaman natin yan. Number 6. Familiarizing the 3-chord song foundation, keys, to family chord progression. Mayroong nakakapag-compose na wala naman silang alam ng mga chords. Di po ba? Magugulat ka. Kasi may namit ako ngayon, nakakapag siya. Kasi, maaaring siya ay, ang knowledge niya, yung takbo ng melody. Nakakagawa siya. Hindi niya alam minor, hindi niya alam major, pero nagagawa niya. Ngayon, para mas lalong makatulong, at least meron kang, alam mo yung 3 song chord foundation keys. Meron kasing, dyan po ay kahit dalawa lang ang chords mo o tatlo lang ang chords mo, yan ay foundation na yan ng pagtugtog ng musika. Kasi dyan nagsisimula yun sa tatlo. Kaya dumami yung chords dahil nagsimula yan sa dalawa o tatlo. Kaya ito ay makakatulong. Halimbawa, sa key of C. Di ba? Pag sinabing key of C, CFG. CFG, alam niyo ng mga musician. Tapos yung isa naman, hindi siya magaang sa key of C. Hirap siya kasi pag sa gitara na, pag F na, namimilipit ang kamay Ngayon mas madali, meron siyang doon siya nagsanay sa key of D. D, A, G. So yung tatlong chords na yun. Kaya nga, sabi niya, ito lang talaga kaya ko dag Sabi, D, A, G. Ibig sabihin, sabi ko, dagdagan. Diba? Tuwan-tuwa naman, sabi ko. Ang ginawa niya, kung mataas man ng tono, binababaan niya yung pagkakatono ng gitara. So, yun ang kanyang knowledge. At least meron siyang tatlong chord foundation. Kung sa minor yon, sa D, D minor, G minor, A. O kung sa key of C yon, C minor, F minor, or G. So, yung tatlong lang yan, dalawa o tatlo lang na chords dyan, meron ka ng mabubuong kanta. Makakatulong siya. Progressive pala. Message flow. So, ang awitin ay meron tayong makikita dyan na stanzas for verses, may choruses, may refrain, merong bridge, etc. So, may coda pa nga So, sa isang kanta,
dapat ramdam mo kung ano, kung saan ba yan. Pang-chorus ba yan? Yung halimbawa, nakasulat ka na ng mga ilang linya. So medyo sabi natin, may nabubuo ka. Alam mo yung ano, yung ito pang-chorus ito. Kasi bumibigat yung ano eh. Kasi pag pang-chorus kasi, kadalasan, in my term, ay yan yung ano, yan yung pinaka-peak nung ano sinasabi ng iyong kanta. So, alam mo yon. Ngayon, pag wala ka pang pang-chorus, so you just rest. You just wait. Kasi, ganun talaga yun eh. Dahil lang, sabi nga nung isang minister na nakausap ko, actually, nakabaon na yan sa puso mo eh. Binaon na yan ng Holy Spirit. Pagtsatsaga mo lang hanapin, i-refine yung ano yung sinasabing message na sa pagtsatsaga mo. Kasi siya yung tumutulong eh. So, pag hindi ka kumbinsido na chorus yun, so you just leave it. Ngayon, basta mag-flow ka lang, listahin mo lang ng listahin yung ano mo, yung mga messages na dumarating sa'yo, yung mga knowledges na dumarating, listahin mo lang. Rewarding. So, dun sa number 8, rewarding, choosing or selecting best appropriate lyric or words. May mga artist na nakakalimutan ito. Ayoko nang banggitin na may mga lyrics minsan na halimbawa awkward ang dating. So just try to reward. Baguhin mo yung isang rewarding. Tulad nga po nung isang kakilala kong minister. Kasi may term ako na na hindi ko alam na napakalalim pala yun. Tiyatawanan nga niya ako siyempre masyado akong spiritual noon. Yung term na arukin. Lagi niya ako kinakantsawan doon. So hanggang sa hinaya niya lang ako. Kasi matandang salita yun yung arukin. Ngayon hanggang sa siyempre nag-grow tayo sa knowledges. May mga kabataan hindi nila maabot yun eh. Kaya para maintindihan nung henerasyon. So sabi ko masyado ngang malalim. So pinalitan ko ng abutin. Pero wag naman masyadong mababaw. Kailangan magsakto lang siya sa pangkalahatan. And you need to collaborate din sa mga nakikinig. Tama ba yung lyrics? So mamaya natin yan. So you choose or select the best and appropriate lyric words. So you reward it. Diyan makikita mo lalo kung ikaw ay vocabulary ka. Hindi mo lahat 'yung magagamit. So makakapag-select ka ito yung mas the best. Ito yung mas best na lyrics or words. Mas maganda ito. Ngayon, may tinatawag naman po tayong art of compression. So ito pala yun. Simplification for final outcome to length of time. So yung art of compression, ganito yun. Actually, ka-experience ng mga composer na gusto nilang sabihin lahat yung nasa loob nila. Kaya lang, syempre, maikli lang yung kailangan eh. Actually, ang 5 minutes ay mahaba-haba na yan. So, yung word na compression, ibig sabihin, gagamit ka ng mga words na na nandoon din yung ibig sabihin. Nandoon din yon. Na kasi tulad yan, minsan masyado kasing emotional ang mga artist. Pero ang hindi nila alam, ang tao, karamihan mas matalino sila. Mas matalino sila sa sa pakikinig, sa pag-usisa. Ibig sabihin, if you choose the right word,
na may ibig sabihin, nako-compress mo yon. Hindi mo talaga pwedeng masabi lahat kasi kaya nga tinawag na art of songwriting eh. Dahil meron kang isang word na masasabi mo yung ibig mong sabihin. Experience yan ng mga artist. Yung, in my experience, 3 pages na yung aking yung sinulat ko, yung mga, ngayon may word doon na, o isang line, sabihin na natin na sinasabi niya ay mga 3 klaseng bagay. So kino-compress mo siya, yung 3 page ka na sa pagsusulat. Kino-compress mo siya hanggang sa maging sabihin natin 12 lines, sabihin natin yung dami na yun. So this is art of compression. So you compress the thoughts na nandun na lahat. Na simplified mo na. At nandoon na nga lahat. Hindi mo na kailangang kasi may length of time lang ang need na kanta. Ang alam ko 5 minutes mahaba-haba na. So nabanggit ko na po yung helpful tools and tips. It starts with a thought or an idea, with or without music. Pangalawa, has a different time span of creativity and skill development. Choosing the right place at the right time. Always conditioning mind and health. Listing, collecting, recording, titling, prompted of something new. So number 3, try initiating 2 to 4 lines para po sa mga baguhan. Number 4, useful resources. If you have an accompaniment instrument, moods collection, offline filing system, non-digital master's workbook, so on. Number 5, familiarizing rudiments of music. Example, solfeggi, scales of major, minor, and so forth. Number 6, familiarizing the 3-chord song foundation keys to family chord progression. Number 7, progressive message flow. Verse, chorus, bridge, and so forth. Number 8, rewording. Choosing or selecting best appropriate lyric words. Number 9, art of compression. Simplification of final outcome to length of time. So yan po yung part 1 ng ating art of songwriting. Salamat po sa pagtangkilik. Please like, view and share.